Napaka-viral ngayon guys si Diwata na may-ari ng Diwata Pares Overload na talagang umasenso na sa buhay. Panoorin nyo to hanggang huli at sigurado akong malalaman nyo ang naging sikreto ni Diwata kung paano siya naging successful sa kanyang negosyo. Siya nga ngayon ang tinatawag na hari ng parisan na talaga naman pinipilahan ng kanyang kainan. At marami nagsasabi na napaka-inspiring na nangyari sa buhay ni Diwata. Pero alam nyo ba na bago niya makamit ang pag-asenso ng buhay ay napakarami ng pagsubok na dumaan sa kanya. Kung hindi nyo pa alam ay nasangkot siya sa bugbugan noong taon ng 2016. Nag-viral ito at alam nyo ang nakakalungkot, mga kaibigan niya ang bumugbog sa kanya. Mula sa probinsya niya ay dumayo siya sa Manila upang makipagsapalaran. Alam niyo ba nung una ay sumasideline lang siya sa mga construction. Nakatira lang siya sa ilalim ng tulay at nangangalakal. Ito yung mga naging buhay niya para lang makaraos sa isang araw. Malayo pa, pero malayo na ang narating ni Diwata. Sa ngayon ay masasabi natin na successful na ang kanyang negosyo dahil napaka-viral nito sa social media at talagang tinatangkilik ng mga tao. Pinipilahan nito ng mga tao kahit sobrang init ang panahon. Dinadayo ng mga vlogger, ng mga artista, at napakarami nang nag-interview sa kanya mula sa iba't ibang TV station. At yun na nga, kung dati nakatira siya sa ilalim ng tulay, biruin nyo ngayon dahil sa kanyang pagpupursigi, may sarili na siyang bahay. At kung dati ang kanyang service ay ang kanyang bisikleta, alam nyo ba ngayon ay may sariling kotse na siya. Ang sabi niya ay maliit lang naman daw ang tinutubo sa bawat order ng kanyang pares. Ang gusto lang niya ay maging satisfy ang kanyang mga customer upang bumalik ang mga ito. At talaga namang kitang-kita natin na napaka-epektibo ng ginawa niyang ito sa kanyang paresan. At yun na nga nagpapasaya sa kanya at ito yung dahilan kaya nagpapatuloy siya sa pagtitinda. Ayon pa nga sa mga netizen, kaya mababa ang presyo niya compare sa ibang paresan ay dahil alam niya yung pakiramdam ng nagugutom at alam niya yung laki sa hirap. Pero alam niyo ba yung nakakalungkot? Recently, sa social media ay nabalita natin at napanood natin na ipinasara or kinliring ng MMDA ang isa niyang pwesto sa Pasay. Ano kaya naging motibo ng mga taga-MMDA na ito? O baka naman may naiinggit sa pag-asenso niya? Yan ang hindi natin alam. At dahil hindi siya nagpatalo sa pagsubok na ito, nagpatayo uli siya ng isang pwesto malapit sa GSIS sa Pasay. Alam nyo ba na mas na doble or na triple pa ang mga taong pumupunta dito sa bago niyang pwesto? Napakadami talagang tumatangkilik kay Diwata. Yun nga lang makatapos ng ilang linggong operation niya sa bago niyang tindahan sa Pasay, ay may dumating na closure order mula sa Manila City Hall. Panoorin natin ng video kung saan makikita na pumunta ang mga taga Manila City Hall sa paresan ni Diwata. So saan pa ba tayo lulugar? Nandiyan na, kinukumpleto ko na. Yan lang naman yun. Diba ako wala akong inaano kasi rights yan eh, taga sito tayo. Pero sana lang maging patas tayo. Kasi napapansin ko talaga ngayon, super ako lang lagi nakikita nyo. Sa totoo lang, wala nang, ano lang, street food vendor lang po ako, yan lang ang concept ko. Ang hirap din mag-provide ng puhunan. Ito nga, may nagmagandang tao, nandito ako lang, kasi dati nasa kalsada ako, so preparing kayo. Nung nakapisto ako dito, ano naman yung nahanap nyo. So gusto ko maging patas lang. Kasi sa lahat ng vendor dito, sa dami namin, ako lang lang nakikita nyo. Yun lang naman yun eh, maging patas lang sana tayo. Pero ako wala akong ano doon sa inyo, pero sana lang maging patas mo tayo ha. Kasi ako nagpag-comply na ako, pag sinabi kumuha rin ganito, kung nabi ko ganito. Yun lang naman. Yun lang naman. Ngayon, pero gagawin ko pa rin yun, pag-comply ako sa inyo. Pero siyempre, at least alam nyo lang din. Kasi kung hindi na ako papayagan ako na mag-comply ako, so mag-illegal na lang tayo. Kasi ginagawa ko na para maging legal ako. Lahat ng pagpilyo ko, punta naman ako doon, ay pag-coordinate naman ako, bakit may closure order pa rin? So, di ba? Ano pa lang, recommendation pasensya na kasi yung naintindihan mo naman yung sa loobin ko, di ba? Lahat naman, pag-coordinate naman ako. Pero sana, maging patas lang po tayo. Kasi ako, hindi pa ako mayaman ha, nagpapayaman pa lang sana ako. Pero bakit daming ganyan? Galing ako sa hirap, alam yung sitwasyon ko, nagmula ako sa ilalim ng tulay. Sa kasipagan ko, may ganito lang ako, ang dami yung ano. So ano ba gusto nung gawin ko sa buhay ko? Di ba? Pilipino din ako, taong Pilipinas din ako, butan. Yun na nga nangyari at tingnan natin ang mga naging comment ng mga netizens. Ito ang sabi ni Victor Perez. At bakit naman pinasasara? Kung may pwesto ka naman, naghahanap buhay ka ng maayos. Tapos ganyan gagawin nila? Ituloy mo lang Diwata. Saludo ako sa iyo. God bless.
Ang sabi naman ni Rolly, kaya di umaangat ang Pinas andun ka pa lang sa stage na gusto mo umangat instead na gabayan ka nila para tuloy-tuloy ang pagtaas mo. Hindi Sila pa mismo hihila sa'yo pababa. Lagay, sa larangan ng pagninegosyo, iyan yung nakasanayan na ng Pinoy na sistemang di mawala-wala na siyang unti-unting pumapatay sa maliliit na negosyo at tanging malalaki lang ang kayang magpatuloy sa sistema. Ang sabi naman ni Annie, Pinoy nga talaga pag umangat ang isang tao, gagawa ng paraan para siraan ng isang tao. Sad to say, but it's true. Ang sabi ni Maynard, this shows how crab mentality bansa natin. Kung sino ang umangat at nagbigay trabaho sa mga tao, ngayon pinaklose pa. Where's your conscience sa mga legal na nagtatrabaho? Sa tingin nyo guys, deserve nga ba ni Diwata ang mga dumadaang pagsubok sa kanyang pagninegosyo? Pag-usapan natin to sa comment section.